Sa lahat po ng nasa kanilang mga tahanan, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Sa umaga po ito ay nais ko po ang tatalakayin ngayon ang paksang intentional and personal. At ito po ay babasahin natin dito po sa ating text po ngayon sa Marcos 3, 13 hanggang 15 at Mateo 28 hanggang 19 hanggang 20. Sabi po dito, siya umangon sa bundok at tinawag niya ang kanyang mga naibigan at lumapit sila sa kanya. Humirang siya ng 12 na tinawag din niya mga apostol upang sila'y makasama niya at upang sila'y suguin niyang mangaral at magkaroon ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ang sabi po dito, Mateo 28, versikulo 19 hanggang 20, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po'y sandaling manalangin. Amang banal, salamat po na kailang Diyos sa banal mong salita na amin pong binasa po ngayong umaga. Pagpalain mo ito sa aming mga puso at sa aming po Panginoon pagbulay-bulay at aming pong pag-aaral ngayon ay turuan mo kami, Ama, at bigyan mo kami ng karunungan upang magnawa namin isasagawa namin sa buhay ang inyong pong banal na salita at aming pong pag-aaralan sa pangalan po ni Jesus. Amen. So dito po sa chapter 3 ng Marcos or ng Mark, ang Panginoong Jesus po ay abalang-abala sa ministeryo ng pagkapagaling. So lahat po ng mga may sakit na lumapit sa Kanya ay pinagaling niya. Lalo na po yung talagang lumalapit sa Kanya, taglay po ang pananampalataya. No? So hindi po niya sila tinanggihan. Kasi ganyan po yung ating Panginoon. Siya po ay Diyos na mahabagin. Ano? At hindi niya kayang tanggihan ang sino mang lumapit sa Kanya na mayroon pong pangangailangan. So saan man siya naroon, ay naroon din ang mga tao. Kasi gustong-gusto nilang makita yung mga himala na gagawin ng Panginoon. At gusto rin nilang makinig doon sa aral ng ating Panginoon na para sa kanila ay kakaibang aral. At ngayon ay gusto na niyang pumili ng kanyang mga alagad. Kaya po ngayon, nais ko po nga tingnan natin ang intensyon at personal na layunin ng Panginoon sa pagpili ng kanyang mga alagad. So ang una po, the intentional preparation and choosing His disciples. Okay? The intentional preparation of choosing His disciples. Verse 13. Now, anong preparasyon ang ginawa ng Panginoon sa pagpili ng kanyang mga alagad? Una po, He goes up into the mountain to pray. So bago po ang Panginoon pumili ng mga alagad, ano po ginawa niya? Umakyat muna siya sa bundok upang manalangin bilang paghahanda sa kanyang pagpili. So yan po yung ginawa niya, yung Panginoon talagang hindi siya basta-basta pumili na lang ng mga alagad. No? Na kung tutuusin po ay talagang hindi na kailangan gawin ito ng Panginoon eh. Kasi alam naman niya kung sino po yung karapat-dapat. Alam niya kung sino po yung dapat na maging alagad niya. No? Yun ang mga iniisip ng mga religious leaders na gustong siluin siya, alam niya na kung ano ang gusto nilang sabihin. Kaya bago pa man sila magsalita, ay alam na ng Panginoong Jesus kung ano yung sasabihin nila. Kaya meron na siyang nakahandang sagot para sa kanila. No? So, ginawa pa rin ng Panginoon ito, bagamat alam niya na, upang ipakita sa atin ang isang dakilang halimbawa sa pagpili ng leader o ng mga leader. No? Na talagang kailangan ang preparasyon sa prayer. Sa pagpili ng mga leader. Kaya dito ginawa niya, nanalangin siya kasi hindi basta-basta ang tungkulin ng mga alagad. Kailangan na talagang ang masusing paghahanda upang turuan sila at basagin ang anumang pag-uugali na mayroon sila na hindi tama o yung mga negative character na mayroon sila na hindi nararapat para sa isang alagad. No? So, dito ay talagang hinubog niya sila para turuan. Kung maalala nga po natin, nung sila po ay naglalakad at itong mga alagad ay nagkatalo-talo kung sino po yung
pinakadakila sa kanila, kung sino po yung maging leader nila, narinig ng Panginoon. Aba, iba to, ibang klase ito. Medyo nagkakaroon na ng sa ating mga alagad. Nako, ay kailangan maayos to. Anong ginawa ng Panginoon? Tinawag ng isang bata. At sabi, ang sino mang maging dakila, sino mang maging leader sa inyo, dapat maging katulad siya ng batang ito. No? So yun po yung pinakita niya. Hinubog niya sila sa pamamagitan ng kapagkumbabaan din. Hinubog niya sila doon sa kapagkumbabaan na yun. Ano ginawa niya? Kumuha siya ng tuwalya, kumuha siya ng palanggana na may tubig, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad upang ipakita sa kanila na kailangan nilang magpapakumbaba kung kailangan. Kasi yun po yung tungkulin nila. Tao po yung kanilang haharapin. Tao po yung kanilang pupuntahan. Kaya kailangan nilang magpakumbaba. Kasi hindi basta-basta yung kanilang mga taong kakaharapin sa future. Kaya dito po, tinuruan niya sila na magpakumbaba. Hindi lamang po yun, tinuruan niya sila na magtiyaga. Ayan, kasi kung walang tiyaga, maaaring hindi sila magkapatuloy. Maaaring hindi nila gagawin yung utos ng Panginoon kasi wala silang tiyaga, sa simula lang, okay. Pero sa kalagitnaan, wala na. So, kailangan ang pagtitiyaga. Kailangan na talagang magtiyaga doon sa tungkulin at pagsasakripisyo para lamang bigyang kalulhatian ang Panginoon. So, kailangan ang pagsasakripisyo sa tungkulin ng pagkatawad. Yun po yung mahalaga rito, no? Na kapag tinawag ka, o meron kang tungkulin, meron kang posisyon, dapat tuloy-tuloy gagawin mo. Kasi yun po yung tungkulin na yan na talaga ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya ito po yung ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kita mo naman, after 3 years na talagang sila na pinagpatuloy nila yung gawain ng Panginoon sa paghahayag ng katotohanan o ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. No? At dito ay nakita ng Panginoon ang kahalagahan ng personal preparation sa pamamagitan ng panalangin. Kaya pagkatapos po na siya umahon sa bundok, anong ginawa niya? Pumili siya ng kanyang mga alagad. So ito po ang halimbawang ipinakita ng Panginoon sa atin ngayon na sa bawat gawain, mahalaga po ang preparasyon sa panalangin. Tulad mismo ng ginawa ng ating Panginoon, kailangan ipanalangin. Anumang gawain yan, dapat ipanalangin. No? Kailangan talaga munang mayroong preparasyon sa prayer. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Ayan. Pangalawa po, He called those He thought fit for the service. So, tinawag po niya yung inisip niyang akma doon sa paglilingkod. So, sa pagpili ng mga alagad, hindi naging batayan ng Panginoon ang panlabas na anyo, kundi yung puso ng handang sumunod at handang maglingkod sa Kanya. Maalala po natin yung sa lumang tipan, yung pagpili ng hari ng Israel, maraming prinisenta doon ng mga tao. Mga madirigma pa nga, no? Mga makikisig, mga matatangkad. Pero wala ni isa mang napili, maliban kay David. Ang sabi ni Propeta Samuel, wala. Meron pa bang isa na wala rito? O sa mga kapatid ni David na kasama noon sa talagang pagpipilian? Ang sabi, meron pa. At walang iba kundi si Haring David. So, napili si Haring David na isang hamak na tagapag-alaga ng lupa ng kanyang ama. Bakit? Sapagkat alam niya na si David po ay fit for service na maging hari ng Israel. Siya po yung dapat talaga na maglingkod bilang isang hari ng Israel. Ito po si Haring David. Yun po yung nakita ng Diyos sa kanya, sa puso po ni Haring David through Prophet Samuel. No? Kaya napili po siya. So, ganun po dapat. Ang batayan ay yung puso ng tao. Hindi ay yung panlabas na anyo. Hindi komo talaga mabukayan. Hindi komo pag-video. Nagpakitang gilas yan, ay yun na. Kailangan ang prayer preparation. In choosing a leader. Pangalawa po,
the intentional purpose of choosing His disciple. The intentional purpose of choosing His disciple. So ano nga ba ang intensyon at layunin ng Panginoon sa pagpili ng kanyang mga alagad? Una, to be His constant followers and witnesses. Upang maging makasama niya at maging mga saksi niya. Ang sabi ko rito sa unang Juan 1:3, ipinahahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkakaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang aming pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. So ang intentional purpose ng Panginoon sa pagpili ng kanyang mga alagad ay upang makasama sila palagi na Panginoon saan man siya naroon at masaksihan nila ang kanyang ginawa. Na makita nila yung ginawa ng Panginoon. Nang makita nila kung paano po ang Panginoon ay nagpapahayag o nagbabahagi ng mga katotohanan tungkol sa kaharian sa langit. So, nasaksihan nila ito, kaya ang sabi po sa talatang ito, sa unang Juan 1:3, ipinahahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig. No? Saksi po sila sa mga ginawa ng Panginoon sapagkat kasama sila. So, the intention ay upang sila po ay magiging mga saksi sa lahat ng mga ginawa ng Panginoon Jesus at ito po ay pinatutuhanan nila sa buong mundo by proclaiming the gospel and making disciples intentionally. Yun po ang ginawa nila. Yun po yung ginawa po dito ng mga alagad ng ang Panginoon po yung makit sa langit. Talaga po naman, ina-apply po nila yung kanilang mga natutunan mula sa ating Panginoon. So, intention din po ng Panginoon sa pagpili ng mga alagad ang mag-invest ng isang natatanging relasyon. No? Kaya andun po siya, no? Kasama siyang natutulog, kasamang kumain. So, talagang very close po talaga, very intimate yung kanilang relationship ng Panginoon. So ito po yung napakahalagang bagay din sa ating pong paggawa ng alagad. Kailangan very close yung ating relationship do sa tao na ating pong inaabot o yung taong ating pong ididisipulo. Kaya talagang mayroon kang intentional purpose na alam mo kung anong purpose mo, alam mo kung anong layunin mo, bakit ka ba nagtsatsaga sa taong ito? Bakit ka ba talaga bumababad ng gusto sa taong ito? No? Na hindi ka bumababad sa taong ito na wala kang layunin, na wala kang purpose, na wala kang intention. And that intention ay yung siya din ay maging alagad, maging disipulo, at maging maghayag din siya ng katotohanan sa Panginoon at gumawa din ng mga alagad, gumawa din ng mga disipulo. No? Tinuruan niya sila upang magiging tagapagturo din sa iba. Dinisipulo sila upang magdidisipulo rin sa iba. Yan ang ginawa ng Panginoon. So, dinisciple sila ng Panginoon upang sila rin ay mag-disciple sa iba. No? Kaya po mga kapatid, tayo na mga nakaranas na ng bagong buhay mula kay Kristo Jesus, ang siyang kasalukuyan ang magiging kapahayagan o tagapagpahayag ng pag-ibig at pagkapatawad na ating naranasan mula sa ating Panginoon Kristo. So tayo po sa kasalukuyan ang siya po magiging tagapagpahayag sa ginawa ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa atin, at kung paano po tayo pinatawag ng Diyos, ito po yung ating ipapahayag sa iba. No? Gamitin natin ang ating mga labi at sa paraan po ng pamumuhay na mayroon po tayo. Sapagkat tayo po ang mga buhay na patotoo o mga saksi sa ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No? Hindi man natin siya nakita personal, hindi man natin siya nakakasama personal, pero atin naman pong naririnig ang kanyang mga salita, atin naman pong nababasa ang kanyang mga salita, so tayo rin po ay talagang mayroon ng sapat na talagang katotohanan ng ating alam para may pahayag natin ng lubos ang kanyang banal na salita tulad po ng ginawa ng mga alagad. Kaya ang intentional purpose ng Panginoon sa pagpili ng mga alagad ay hindi upang makasama lamang sila, kundi upang sila po ay turuan din naman na maging mga disipulo or to make disciples.
So hindi lamang sila ay makasama ng Panginoon, kundi turuan sila na gumawa ng mga disipulo or make disciples. Yun po yung purpose ng Panginoon. Yun po yung talagang intentional purpose ng ating Panginoon doon sa kanyang pagpili ng mga alagad. Pangalawa, the intended result. Again, nabagit ko na po ngayon, preach the gospel and make disciples. Again, the intended and ultimate purpose of Jesus in choosing His disciples ay ang pagsugo sa kanila, no? Upang ipahayag ang salita ng Diyos na siyang tumawag sa kanila ang Panginoon. So, isinugo sila ng ating Panginoon. Bago umakyat sa langit ng ating Panginoon, isinugo niya ang mga alagad na ito. Kaya po, dito makita po natin yung resulta na nais ng Panginoon, yung pagsugo, pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ito po ay ginawa ng mga alagad. Pinagpatuloy nila ang gawain ng Panginoon ng pagpapahayag ng kanyang banal na salita, ang tungkol sa kaharian at ang tungkol sa kaligtasan ng tao. Ipinagpatuloy po ito ng mga alagad. Kaya sa lahat ng mananampalataya ngayon, iisa lang ang intensyon at layunin ng Panginoon. Share the gospel and make disciples. Yun po yung intention ng ating Panginoon. Pangatlo po at panghuli, personal accountability. Personal accountability or personal na pananagutan po sa Tagalog pa, no? Ang accountability sa Tagalog ay pananagutan. So kapag inilagay ka sa isang posisyon at nagpabaya ka, syempre mananagot ka sa boss mo. Kapag inutusan ka naman at hindi mo sinunod, nagkasala ka ba? Syempre, nagkasala ka. Kasi hindi mo sinunod yung utos. Sa banal na kasulatan, si Adan at Eva ay nagkasala dahil sa pagsuway nila sa utos ng Panginoon, sa utos ng Diyos. Na hindi dapat nila pakialaman o huwag silang kumain sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero sinuway nila ang Diyos. Kaya nagkasala sila. Kasi utos ng Diyos yun eh. Hindi nila sinunod. Ibig sabihin, anumang utos ng Diyos sa atin ay dapat natin sundin. Gagawin natin. At kung hindi natin sundin o gagawin at babaliwalain lang natin ang utos ng Diyos sa atin, nagkakasala tayo sa Kanya. Dahil sa hindi natin pagsunod sa iniutos niya sa atin. Ang tawag po niya sa English ay sin of disobedience. Dahil hindi natin sinunod ang utos o ang iniutos sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo 28:19-20, go and make disciples. So ito po ay utos ng Diyos sa kanila. Sinunod ba nila? Sinunod po nila. Dahil alam nila na kasalanan ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos. At mananagot sila sa Diyos. Kaya ganoon na lamang po kay bilis ang paglago ng unang iglesia sa Bagong Tipan. Sapagkat malinaw sa kanila na ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos na gumawa ng alagad or make disciples ay kasalanan. Ito po ay pagsuway sa utos ng Diyos. At isang malaking pananagutan sa Panginoon at tumawag at nagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi nila sinunod ang utos ng Diyos na sila po ay gumawa ng alagad. Kasi maliwanag sabi po ng Panginoon dito, sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. At sa verse 20, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Iniuutos ko sa inyo. Sabi sabihin po rito, hindi lamang yung kasalukuyan, yung mga alagad na yan, na talaga, yung po mga naging contact sa mga alagad, no? Ang tinuruan nila upang sila din ay gumawa ng alagad, pati po tayo ngayon sa kasalukuyan. Tayo rin po ay kasama po rito sa panawagan ito, sa sinabi po rito na sundin ang iniutos sa atin. At ano bang iniutos sa atin ng Panginoon? Ang sabi rito, make disciples.
Gumawa kayo ng alagad. Magdisipulo kayo. So ano gawin natin, no? Kung hindi tayo gumawa ng alagad for so many years, hindi po talagang nabigyan ng emphasis po ng ating po mga o maring nagkukulang po o ang ating mga leader talaga para ituro sa atin na ito na kapag hindi tayo gumawa ng alagad, tayo may pananagutan, nagkasala tayo, o binabaliwala na natin. O talagang ayaw natin. Sa maraming taon na lumipas, binabaliwala natin ang utos ng Diyos na ito, na gumawa ng alagad. Ang tanong sa atin, shall we continue on sinning by not obeying God's command to make disciples? Kasi alam natin kasalanan kapag hindi tayo gumawa ng alagad. Dahil utos ng Diyos ito sa atin eh. Inutusan tayo gumawa ng alagad. Tapos hindi natin sinusunod. Binabaliwala po natin. Kontento na lang tayo na wala tayong discipleship group. Hindi natin sinunod ang utos niya. Sa mga tuwing, mananagot tayo sa Diyos. Nagkakasala tayo sa Diyos. Sabagat ito po yung mabuti. Mabuti na tayo po yung magdidisipulo kasi utos ng Diyos at ito po yung nakabubuti sa ating iglesia para dumami ang mga churches, hindi lang sa atin, kundi lahat ng iglesia kapag sumunod sa utos ng Diyos na gumawa ng alagad. Kasi ang sabi po ni sa Santiago 4:17, sapagkat ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi niya ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. So kung alam natin mabuti ang gumawa ng alagad, hindi natin ginagawa, ang sabi po rito ni Santiago, kasalanan natin. O nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Dahil sa hindi natin pagsunod sa utos ng Diyos na gumawa tayo ng alagad. So again, patuloy ba natin baliwalain ito, yung utos ng Diyos? Ito po yung mabuti na ito sinabi ng Panginoon. Ito po yung nakabubuti sa paglago ng kanyang iglesia, yung paggawa ng alagad. So at kung hindi natin ito ginawa at patuloy natin binabaliwala, again, mananagot tayo sa Panginoon. Nagkakasala tayo sa Panginoon. At sa muli ng pagparito, tayo po'y mananagot sa kasalanan ito nang hindi natin paggawa ng alagad or by not making disciples. Mananagot tayo sa Diyos. So mga kapatid, let's do it, mga kapatid. Huwag po natin patagalin pa, sundin po natin ang utos ng Diyos, maghanap na po tayo ng magiging alagad natin o mga magiging disipulo po natin. No? Go to your friends or contact your friends now at gawin mo silang alagad sa pamagitan ng pagtuturo mo. Kaya sa lumang tipan, o sa bagong tipan, ang ginawa nila, meron sila mga small group, meron sila sa bahay-bahay, mga small group. Grabe po yung paglago ng small group nila. Bakit? Malinaw sa kanila eh. Na kapag hindi nila ginawa yan, mananagot sila sa Diyos at nagkakasala sila sa harapan ng Diyos. Eh kung binaliwala lang nila yon ng mga apostol, no? Ano mangyayari? Dadami ba ang mga maging Kristyano? Noon, kung wala silang pakialam o binaliwala lang nila ang utos ngayon kay para sa dali, hindi naman kasalanan, okay lang. No? At kung ikaw naman ay mayroong mga dinidisipulo na ngayon, pagbutihin mo pa. Sikapin mo na sa tulong ng Banal na Espiritu ay dumami pa yung discipleship group mo o yung small group mo. At sila rin ay magdidisipulo sa iba. No? Turuan mo rin silang mag-disciple sa iba. Bakit po? This is our duty. This is our accountability, so let's do it for the glory of God. No? This is our duty, this is our accountability, so let's do it for the glory of God. So purihin po ang ating Panginoon, at sana po, yung ating napag-aralan po ngayon, gawin natin sa ating po mga buhay. Sundin natin ang utos ng Diyos at tayo po ay magdisipulo. Huwag nating baliwalain ang utos ng Panginoon sa atin. Sabi niya, make disciples. Kasi ito po yung nais ng Panginoon. Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. Ito po yung utos ng Diyos sa atin. At kapag ginawa natin ito, matutuwa ang Panginoon.
Kasi sinusunod natin ang kanyang mga utos na gumawa ng alagad. Ang tanong, susundin mo ba? Kapatid, o baliwalain mo yung utos ng Diyos? Tayo po'y manalangin. Kapatid, kung ikaw ay sa maraming panahon ng iyong buhay, mula nung ikaw ay naging Kristyano, tinanggap mo Panginoon sa puso mo, hindi mo sinunod, sinabi ng Panginoon na gumawa ka ng alagad o kumayo at gumawa ka ng alagad, binabaliwala mo lang ito. At alam mo na ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, ito po ay kasalanan. Ito po'y pananagutan na sinumang sumuway sa kanyang utos. Gusto mo bang magpatuloy sa kasalanan yon ng hindi pagsunod sa utos ng Diyos na gumawa ng alagad? Ngayon, kung ayaw mo at gusto mong sundin ang utos ng Diyos na gumawa ka ng alagad, upang sa gayon sa huli ay hindi ka mananagot sa Kanya, mag-isip ka ngayon na mga tao na gusto mong abutin para sa Panginoon. Kaya po, tayo lumapit sa Panginoon, hingi din ng tawad sa Diyos. Sa atin pong pagbaliwala o sa hindi mo pagtugon sa utos ng Diyos na gumawa ng alagad, lumapit tayo sa Kanya, hingi tayo ng tawad sa Kanya. Sa oras pong ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, patawarin mo po kami sa hindi namin pagsunod sa utos mo na kami ay gumawa ng alagad or make disciples. Sa matagal ng panahon sa aming pong buhay bilang Kristyano ay binabaliwala namin ito. Maging ang sarili namin pamilya ay hindi po namin, Panginoon, nagdidisipulo. Ngayon po na alam namin na kami po ay mananagot o kasalanan mo ang hindi pagsunod sa utos po ninyo. Lord, tulungan mo kami na may sasagawa namin ito. Kasi nandun yung pangako mo, hindi niyo po kami iiwanan. Hindi mo kami mababayaan. Sasamahan mo kami. Kaya Lord, sa oras po nito, Panginoon, tulungan mo kami at patawarin mo kami sa maraming taon na kami buhay na ang laki ng pagkukulang namin sa iyo. Hindi namin ginagawa ang aming tungkulin, kundi binaliwala namin ang utos mo. Kaya, Lord, narito po ang aming mga buhay, narito po ang aming mga puso, Panginoon. Linisin mo kami, patawarin mo kami na kailang Panginoon. At sa oras pong ito, O Diyos, nais po namin sundin ang bubong utos na gumawa ng alagad. Kaya samahan mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami. Upang sa gayon, lubos namin may sasagawa ang utos mo ito. Kaya purihin ka at maraming salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.